Ako? Ha? Tatakbo pa? Sa kanyang iligal na gawain, napatay ni Rogie ang kaibigang di nakapag-remit sa kanya ng kanilang drug deal. Biruin mo, pulis ako pero dapat nanguhuli ako ng ganon, ng nagsasyabu pero ako mismo ay nagsasyabu. Para masustentuhan ko yung bisyo ko, ang ginawa ko, nagbenta na rin ako ng drugs. Nahook ako sa bisyo. Natuto rin akong mangutong, bababae, nagsusugal. Ang aking asawa, hindi ko siya makausap. Kasi palagi siyang hindi man lasing, naka-drugs, natutulog na siya, pagkagising mainit ng ulo. Dahil sa kanyang mga bisyo, iniwan siya ng asawa, tangay ang 3 nilang anak. Gulong-gulo ang isipan noon ni Rogie. Murder ang naging kaso ni PO2 Rogie Candelario, habang buhay na pagkabilanggo. Hindi ko matanggap na pulis ako, tapos may baril ako, ganun, mayabang ako. Tapos isang iglap lang, nasa isa na akong kulungan na hindi ko mawari. Habang nasa piitan, inuusig ng konsensya si Rogie. Parang may naririnig ka na parang napakahalaga ng tao. Tapos parang pinatay mo lang na parang pusa, na parang hayop. Wala yung asawa ko, wala ang pamilya ko. Ito lang dumalaw sa akin. Ang liit ng tingin ko sa sarili ko. Parang wala kang kwentang tao. Napakahina mo naman. Sa mga panahong iyon na nariwa rin sa kanyang isipan ang pananabik sa ama. Siyempre ang tatay parang yung haligi ng iyon yung tahanan or kaya yan ang tinatanaw mo, yan ang gagayahin mo, yan ang kung mayroon kang kaaway o manalulungkot ka, yan ang takbuhan mo, parang matibay na sandigan mo, di ba? Napangarap ko na makarga-karga niya ako o makasama ko siya. Isang takas na bilanggo ang tatay ni Rogie. Siya ang nagpasimuno ng mga pirata at hold-upan sa kanilang lugar. Kung ano pa ang mga bagay na ayaw niya sa ama, ay siya pang nangyari sa buhay ni Rogie. Isang kriminal at bilanggo. Sa tila lugmok na kalagayan, nasumpungan niyang tumawag sa Diyos Ama. Panginoon, buong buhay ko ako ang boss. Ako lagi na susunod. Pero ngayon walang-wala na ako. Surrender na ako. Are you delivered of a feeling imprisoned in chains? Can you set my spirit free? And just one more question, allow me this question. Could you be Messiah to me? Could you be Messiah to me? Kinamagahan, sinama ko aking kaibigan. Sabi ko, pasyal-pasyal tayo sa loob ng Bilibid. Tapos, may nakita akong isang maliit na church. Pumasok ako. Sabi ko, gusto kong magpagamit sa Panginoon. Sabi nila, sige. Naghimala ang Diyos sa buhay niya. Bumaba ang hatol ng korte sa kanyang kaso. Patbitay ako. Pero pinatulan ako ng 8 to 12 years lang. Kasunod nito, naghilom pati ang addiction niya. Nagtaka ako sa sarili ko. Kapag naisip ko lang yung shabu, bumabaliktad na yung sikmura ko. Hindi ko na maano, parang nadudual na ako, ganun. Tuwan-tuwa ako, sabi ko, totoo nga talaga ang Diyos, totoo. Habang binubuno niya ang mga taon sa kulungan, ginugol niya ang kanyang oras sa pag-aaral. Nakapagtapos siya ng Bachelor in Theology sa NBP Theological Institute sa loob ng New Bilibid Prison. Sa loob lamang ng 7 taon, nakalaya si Rogie sa piitan. Anong tumawag ang asawa ko sa akin? Siyempre masayang-masaya ako. Nagkasundo ang mag-asawang magkita sa kauna-unahang pagkakataon, sa araw ng kanilang wedding anniversary. Dinala ng misis ko yung aking panganay, si Justin. At wala akong salita, kundi puro lang ako iyak ng iyak.
Hindi ko malaman kung ano sabihin ko. Niyakap ko lang siya, tapos di ako nahiya. Maraming tao, umiiyak lang ako. Ngayon pong buo na yung pamilya namin, masaya-masaya po ako. Nakita ko po na may purpose si God dahil una napakilala ni Papa sa amin si Jesus Christ. Ngayon ay balik presinto si Rogie Candelario. Hindi bilang bilanggo o pulis, kundi isang pastor. Bit-bit ang sandata na salita ng Diyos. Ngayon, dahil malapit na siya sa Panginoon, mas madali siya makaunawa siya sa akin ngayon. Madalas din niyang binabalikan ng mga bilangguan, bit-bit ang sekreto ng kanyang tagumpay. Ang kalayaan ay hindi naman nasusukat sa rehas, no? Or sa physical na kalayaan. Kahit na nandun ka sa loob ng rehas, kung nasa kay Kristo ka, malaya ka na, malaya ka sa kasalanan.